Plano ng ilang senador na iparepaso ang pagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na isabatas noong 2021. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinarerepaso ng ilang senador ang implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o COCO Levy Fund. Kasunod ito ng mga ulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ramdam ng mga magniniyog ang inaasang benepisyo mula sa batas. Sinabi ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Francis Kiko Pangilinan na kailangang masigurong tumutugon ang nasabing batas sa tunay na pangangailangan ng mga magniniyog sa buong bansa. May ideya tayo sa lawak at lalim ng problema ng pagnunyog at ng mismong COCO Trust Fund. Gusto nating bigyang solusyon ng mga ito. Pero malinaw at diretso ang tunay na batayan ng pag-uunlad natin ay hindi lang kung magkano ang nagastos, kung hindi kung magkano kalaki ang naitulong nito sa success ng pamamahala at epekto sa pangkaraniwang magdunyog. Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay nilagdaan bilang batas noong February 2021. Layunin nito na magpatupad ng mga reforma sa industriya ng niyog at iyakin ang wastong paggamit ng trust fund. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa ang mga magniniyog sa mga sektor na kinakailangan pa rin bigyan ng mas malaking pansin at suporta. Dahil dito, iginit ni Senador Risa Ontiveros na hindi makakamit ng Pilipinas ang layuning maging top coconut exporter sa mundo kung hindi maiaangat ang kabuhayan ng mga maliliit na magniniyog. Sa katunayan, nalampasan na ang Pilipinas sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Thailand pagdating sa farm yield, scale and competitiveness, export strategy at value creation sa industriya ng niyog. May ilang probisyon at mekanismo sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na baka kailangang tignan at amyendahan. Lalo na kung ang kita at oportunidad ay hindi pa rin agad nararamdaman ng ating mga magnunyog. Gaya halimbawa sa diversification at replanting. Iginit naman ni Senator Erwin Tulfo, dapat iyakin ang direktang partisipasyon ng mga magniniyog sa paggamit ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund para makabuo na mahalagang programa para sa kanilang sektor. Ang pondong ito ay hindi para sa ilang opisyal, hindi para sa mga politiko, at lalong hindi para maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pondong ito ay para sa mga magniniyog, para maiangat ang kanilang kabuhayan, mapalakas ang industriya ng niyog at mabigyan sila ng dignidad at oportunidad. Samantala, suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga panukalang amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na layong palawakin ang mas maluwag na paggamit at alokasyon ng pondo nito. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.